na tinanggihan ni Maris ang proposal ni Rico. Noon. Hindi naman kaya to sinadya ni Willie para Hindi naman siguro. pag-usapan talaga ang will to win dahil pilot pa lang, bakit parang may pasabog na Nagpapaintriga siya. na. Mga Marites! It's July 15! Alam niyo na! And it's Monday! And we're alive and kicking! Kicking! Ito na lang po yung Fab 4 pagdating sa chikahan at balita. Pero bago yan, bati muna ako good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean Junardo. At ako po ang inyong unbettable Professor Ambet Navus. Ang inyong PhD, Rose Garcia! Ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu! And welcome to Marites University! Dahil dyan na 15. Sweldo? Sabi nga ni Rose, ano meron? Hindi, 15, mga happy sweldo dyan. Pero bago ang lahat, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ano pa ang hinihintay ninyo? Hit that subscribe button at notification bell para sa walang hintong chikahan. Di ba? Mahigit sanda na po na nanonood sa atin na live. So, ito na po mga Marites, simulan natin po ang isang linggo Chismis! Ay, iniwan natin siya Di ba? doon. Mag-isa. Iba ka din. Kicking. Parang hindi na traffic kanina. Grabe ang traffic. Sobra. Kasi nga, di ba, August na. Ganun ba? Ganon? Ano meron? Pag August. Teka lang, July pa lang tayo Nasa kalagitnaan pa lang tayo ng July. Nasasabi mo pa lang ng July 15? Pero nandun siya tayo, di ba? Kalating buwan na ng August, ano? Ay, Tayo naman pag July pa lang! July pala. Sorry po, mga Marites. Na-excite lang ako sa December. Ay, Pabante. Magbo-birthday ka pa! Oo nga. Nakalimutan mo na. Kailan ang birthday niya? Sorry, hindi ko alam mga birthday niyo. Ayun. Ito Birthday pa October. lang siya. You have to know. September. Ito na mga Marites. Simulan natin ang balita sa Kim Pao. May mga sightings na magkasama pa rin kahit tapos na ang teleserye nila. Ano ito? PhD? Ayun na nga. So, di ba, Yeah. during the time na ongoing pa ang linlang to What's Wrong with Secretary Kim, pag may nagkatanong, sila na ba? Ano na ba talaga ang real score? Di ba, ang lagi nating sagot, nako, malalaman natin yan kapag tapos na yung mga teleserye na pinagsamahan nila at visible pa rin silang dalawa. Na magkasama. So, eto na nga. So, ang daming mga kinikilig na Kim Pao kasi parang, di ba, parang last week lang na-report natin yung parang sweet-sweetan sila or sa Yung elevator, sa elevator. Tsaka oo. yung parang bantay sarado, yung pinabantayan palagi ni Paolo si Kim. Tapos ngayon naman, base sa outfit ni Kim, mukhang nag-jogging sila. Nag-jogging, Oo. oo. Tapos may Kumakain. nakita na kumakain sila somewhere, siguro after ng jogging. So, kumbaga, Kahapon yan, Rose. yes, Kahapon. hindi na lang sila Sunday. pang showbiz, pang sports pa. Wow. Nandiyan. Hindi, di ba? Ibig sabihin, kahit sa mga ganong aktibidades ni Kim or ni Pao, magkasama na sila. And take note, maaga yun kung jogging ang Yes, pinag-uusapan. of course. So, Di ba? So, ibig sabihin, yung relationship o kung ano mang closeness na nabuo sa kanilang dalawa during the time na ginawa nila yung magkasunod nilang teleserye, ibig sabihin, nagtuloy-tuloy. So, ano to, safe to say na bang sabihin na they are really romantically together na or... They're playing good music together. Yeah, correct. Hindi kasi natin pinakita yung na parang may nakahuli sa kanila nasa loob yung shot eh. Tapos nasa labas si Kim, nakaupo, tapos parang nakatayo, tapos si Paulo umiinom sila. Andun sila sa isang may parking eh. Tapos si Pao, ngayon lang nag-greet siya sa kanyang ex account ng congratulations kay Kyla Estrada at kay Kim Chu. Kasi I think both of them are nominated in an award-giving body. Oo, nakita ko yan eh. So, ang dami lalong kinikilig. Kasi kumbaga, konting action lang, konting move lang from Pao, grabe na, nagre-rejoice na talaga Yan ang mga na. Kim Pao. Correct. Ay, So,
masaya. Marami una, magiging masaya sila kung talagang sila at marami sila mapapasaya kasi ang daming supporters ng Kim Pao. Yeah. Ito na dyan si Ninang Nida. O, ayan ha. O. Diba? So, wala namang problema. Diba? Okay. Eto mga kaibigan, Dennis Trillo, nagsalita na. Pinanindigang hindi siya ng okray sa ABS-CBN. Yes, Mr. Po. Eto nga, di ba alam naman natin, naging pasabog yung may ABS pa ba na comment doon sa TikTok account ni Dennis. Dahil doon tinatanong kung si Jeneline ba ililipat sa ABS-CBN. Tapos, mabilis na itinanggi ng management ni Dennis na hindi si Dennis Trillo yung nag-comment niyon at na-hack yung account. Tapos, syempre, tahimik lang si Dennis dahil inako na nga kaagad ng management yung pagde-deny. So ngayon, na-interview siya ng 24 oras at sinabi niya na sa 20 years niya sa showbiz, hindi niya yon gagawin at hindi siya magsasabi ng ganong komento. At nagpapasalamat siya sa ABS-CBN dahil doon naman siya nanggaling. So, pinanindigan niya na talagang hindi siya yung ganong klase ng tao na magko-comment ng pabarubal na may ABS pa ba? Kasi syempre, ang Abs dating... yun, di ba? Abs? Ha? May abs pa ba? Hindi, kaya tas ginawa na siyang meme nung ibang mga artista na abs na Na may katulad ni abs. Jake Ejercito na pinakita niya yung abs niya pero ABS May yung abs nakalagay. pa. May abs pa. Oo. So yun, at least nagsalita na siya at dininay niya na hindi talaga siya yun. Okay. Okay. Ito po mga kaibigan, lungkot po na balita dahil ang sports journalist nating friend na si Chino Trinidad ay pumanaw na. Professor? Oo, nung Sabado ng gabi po ito nang ganap, ang naganap talaga. Ay, pasensya na medyo emotional ako dyan. Kasi dapat magkikita-kita kami. Hindi na Errol, naalala mo din ko dito na may mga pinag-uusapan kami for the Olympics, yung show namin dun sa DZME na pinopromote ko dati. Yun na. Cardiac arrest. Ayoko na magdetalye. Basta isa po yan sa mga nire-respeto, isa sa mga haligi ng sports. Lalo nung 90s na naging commissioner po siya sa PBL, Philippine Basketball League, hanggang mga mga lampas isang dekada rin doon. Hanggang lumipat siya sa, bilang kapuso, naging resident sports, po siya doon, anchor. For 23 years, naging kapuso siya. At nung umalis na nga siya, nagtayo na siya ng sarili niyang grupo at kasama nga tayo doon, yung Santolan Avenue Boys. Santolan Avenue Boys na hindi naman syempre ako boy. Alam niya niya. At lagi natin binabati yan yung kanyang asawa, si Bob, si Christine, at itong yung daughter. Nakakagulat lang talaga kasi magpi-57 siya ngayong July 24. Tapos itong nangyari sa kanya. Malungkot lang sad. Kamiting niya suppose silang isang sports hero natin na magiging guest supposedly doon sa gagawin namin programa. Pero yun lang. Nakikiramay po kami dahil laging nanonood yan sa atin. Kilala niya tayo lahat. Siyempre, sina Rose, parati niya sinasabi, sino yung blind item ni ganito, ganyan. Habang nagluluto siya ng kanilang dinner ng kanyang asawa at sa pamilya niya. So, Condolences po sa mga Ang daming naiwan ni nagulat Chino. talaga dyan. Ikaramay po ang Marites. Tsaka lalo yan, lagi yan nakasmile. Nakikita kayo sa coverage Bungis-ngis. Lagi nakabate. Yun. So, yan. Nakikiramay po kami lahat Nakikiramay dito. kami. On the show, ito naman po, 3 showbiz personalities pasok sa top 10 preferred senatorial candidates ng Pulse Asia. May Sir ganyan, Fu, no? Yes! Ito na nga. Mr. Fu. Ang unang pasok dyan ay Mr. Fu. Charot lang! Wow! Hindi! Iba ng career. Iba. Hindi. Okay. Yeah. Ay, wala pala. Ayan na, ito. Ayan, ay. Number 2, syempre si Tito Sen. Yun ang, Tito Soto. Tapos, sa number 2 siya napunta. Tapos, si Senator Bong Revilla ay nasa number 10. Tama ba to? At si Yorme, our very own, ay nasa number 8. Wow! Ayan ang talagang showbiz. Kasi, well, si Senator Manny Pacquiao nasa, teka lang, kasi walang nasa 6 siya eh. Pero hindi naman talaga siya showbiz na showbiz. Pero medyo bumaba si Senator Man. Tapos, Number 6. wait, yun lang naman. The rest, mga politiko. Si Senator, hindi Senator, si Erwin Tulfo. Pero hindi naman kasi siya showbiz. Siya ang nag-number 1. Ito ay ayon sa Pulse Asia. So, babasahin ko na lang yung top 10, okay? Tapos mababanggit ko yung 3 showbiz personalities. Erwin Tulfo, Tito Soto, Pia Cayetano, Ben Tulfo,
Rodrigo Duterte, Bongo, Amy Marcos, Manny Pacquiao, Ping Lacson, Yorme Isko Moreno, Bato de la Rosa, and Bong Revilla. Ayan yung sampo. Tapos, si Ate V, Vilma Santos Recto, at si Senator Lapid ay pasok sa top 20 list. Okay. Hindi binanggit kung anong numero. Tapos maidugtong ko lang dyan kasi 2 hours ago lang nag-post naman si Yorme Isko Moreno sa kanyang Facebook account. At sabi niya, "Thank you very much again to our fellow Filipino people. Your continued love and support for me is heartwarming. Although we came from OLAC's last election, you still haven't forgotten me and continue to include me among the candidates you love for next year. Maybe time will tell when we will decide." May ganon. Once again, thank you very much. I love you all so much. So, time will tell daw, will decide. So, let's see. Kaya kausapin natin yan si Time. Kausapin natin si Time. 2025 yung time. Ay, kala pa nag-decide ay maupo dito si Yorme, di ba? I-announce sa atin. No? Correct. Nabanggit na niya yan dati, pero hindi niya, buti nga ngayon may sinabi niyang time will tell. Nung una, sinabi niya magpo-focus Hindi. muna siya sa meron na tour siya niya ano. sa Sparkle, di ba? Hindi niya muna iniisip. Ay, bakit? Totoo naman yun yung sinagot niya. Meron siya responsibilidad sa Sparkle bilang siya ay pumirma ng kontrata sa Sparkle. Yeah. Yun ang unang sinabi. Pero ito, 2 hours ago, nagpapasalamat siya. At may time At may will time tell will na. tell na. Pero actually, ang madalas sabihin sa amin ni Yorme, parang hindi na talaga, di ba? Dahil, kumbaga, okay na siya doon. Tapos, parang gusto na niya i-enjoy talaga yung kanyang, pagiging private Career. citizen. Tsaka yung career. At saka yung family, mas ma-focus ang oras. Pero kasi 'di ba pag ganyan na nagpapakita ng suporta yung tao, Yes. 'di ba? Parang mahirap naman din baliwalain. Baliwalain O deadmahin, 'di ba? Kung alam mo naman na may suporta yung tao, why not? Ay, sorry na, araw-araw yan. May, Ang mga, may mga bali-balita rin naman, may sightings sa Tondo, Sa Manila. sa Manila. Kaibigan. Uy, lagi naman yung ginagawa yun. Oo. Kaya lang, Ayun na, oo. Tapos may post si si ang ganda ng pagkagano. may Rani Lacuna na. Yung parang nasa gitna siya ng isang desisyon. Ayun Ang na. humingi ng guidance mula sa Panginoon. Ayun. May Left post or siya. right or diretso. so, let's Ganon. wait Let's and wait see. and see. Sabi nga, Let's time will talk tell. To that time. To that time. Bongga talaga si time. Ano? Oo. Ito pag-usapan naman itong Donald Trump attempted assassination. Nakakaloka yan. Nakakatains naman yan, o, di ba? Tapos merong, di ba nakita naman, dumaplis yung bala na baril sa Sa may kanyang tenga. Pero natama din yung kaya sa medyo part ng may piece niya eh. Hindi, kasi yung tenga niya, di ba, masyadong madugo dito. Nagkasugat naman talaga. Ang Kaya, kinilabutan ako doon sa dinidiscuss ni Ayun, Dr. ayun, Yan. ayun. oo. Yan. Nakakakilabot yung pag-discuss ni Dr. Willie Ong. Kasi pala, na-predict pala yan 4 months ago pa ng isang parang Psychic. psychic or whatever na eksakto yung sinabi niya. Kasi sabi, napaisip ang lahat, sabi ko, hindi kaya stage lang to. Pero nakakaloka naman kung para lang pag-usapan siya sa pagiging correct, kasi may magpipresidente. injure siya, di ba? Oo, di ba? At saka may namatay eh. Yung pag-iwas niya ng ganyan, may tinamaan at namatay. namatay ba? Namatay Hindi, sa merong isang- tinamaan. tinamaan. Among the audience. Tapos may suspect na nahuli na Yes. parang Oh, bagets, yes. medyo bata pa yung itsura, hindi ko na alam yung edad, na parang ang kanyang history ay matalinong bata ayon sa kanyang mga kaklase, pero naging biktima ng pambubuli. Isa yun sa mga parang suspect nila na inilabas sa media. Kailan ba? November ba yung ano? Election. Election. oo, yeah. Sira. Di ba si Trump medyo marami talagang ano dyan Oo. against or hindi talaga pabor sa kanyang mga panukala, sa kanyang mga paniniwala, plataforma, etc. Kaya feeling ko medyo mainit talaga ang ibang mga Labanan na yun. anti siguro. Pero ang laking publicity nito sa kanya. Oo naman. Diba? Talaga, pero, wow. Pero afraid ko natuluyan. Pero grabe Diba? din. Afraid na publicity kung biglang, diba? Pero Natuluhan. grabe din ang tapang ng kung sino mang nag-attempt na ito. Kadami ng tao na yan talaga. At sa US pa, na napaka-high-tech Saan din. ba? At saka medyo malayo daw yung
yung Pennsylvania pagkasinta. yata. Hindi ko lang. Pennsylvania. 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 Mukha, ito. Ang paliwanag ni Dr. Willie Ong doon sa dinidiscuss nga niya na predict. Mabuti nga lang daw naiilag ng ganon yung pag-timing na pag ganon yung ulo. Kaya hinagingan lang. Dahil kung hindi, didiretso talaga sa Diretso, kanila. ito talaga. Chok. Ay! Shokot. Sana lang yung kumbaga hindi yan mga anak na maging violent na yung kampanya at yung eleksyon. Kasi nasimulan ng ganyan, baka mamaya dumagdag pa ng dumagdag, wag naman sana. At sana rin, dahil next year ay election na sa atin, sana Wala wala namang din mga ganyan. ganyang attempt at mga ganyang senaryo, di ba? And No to violence po. And paigtingin yung security talaga. Yung mga nagbabantay para sa ganyan. Di ba? Nagkakaroon In fairness, yung security din nung Nakapaligid na nakapaligid pala. agad Tulad din eh. nung pero nung pagkapaligid nila natakot ako dun sa parang babae yan, di ba? Ayan no. May mga nakita pa nga akong bata sa likod niya doon sa video. Mamaya Anyway, well, Yan. So, ano na lang, no to violence. Yeah, no talaga. to violence, please. Okay, ito naman Marites. Julia Montes, pinakilala na magbibida sa bagong teleserye na Dreamscape na Mother. No, HD. actually, mother ang kanyang role. Okay. Pero ang pinaka-title nito, dito sa atin, ay Okay. Saving Grace. At wow, ang ganda ng title. Yeah, at itong itong teleserye na to ay originally a 2010 Japanese series actually. Tama naman, di ba? Japanese. It's a Japanese series na Mother. Okay. Oo. Oo, Japanese series na Mother sa Japan. Ayun na nga, Japanese series na Mother. Okay. Tapos papalitan nila ng Saving Grace. Ng Saving Grace na title. Ito lang ang tanong ko. Content adaptation na ha, PhD. Yes, so sa iba-ibang bansa. Oo. Pero originally sa Japan ng 2010. Kung Na Mother ang oo. title. Na series din. Tapos, ito ba yung teleserye naman siguro na makakasama niya si Sharon. megastar Sharon Hindi ko lang Cuneta. kung ano. Kasi, Baka. binapalita natin, di ba? Oo. Magkasama sila sa Oo. teleserye. At mukhang kanina lang, anong araw ngayon? Ngayong Monday lang, nagsimula ang mag-taping si Julia, ang kanyang first taping day. Kasi sinurpresa siya ng mga taga-Dreamscape. Yung pagdating niya ng dressing room niya, may set up na, welcoming her. Kasi medyo matagal din naman na hindi siya gumawa ng teleserye na siya yung bida. Kasi yung huli lang niya, kumbaga parang guesting nga lang ang Sa nangyari. Batang Quiapo. Sa, Ay, sa ang probinsyano. probinsyano. Oo, yun. Nung na-interview ko siya sa red carpet ng Eddies, binanggit niya na naka-schedule na yung kanyang taping, ang dami na rin nakalinya, kaya hindi daw siya muna magpapahinga. Kasi yun yung tinanong ko sa kanya, baka magpapahinga ka ba ulit after nitong pagrampa sa magpahinga talaga agad? Sabi niya, naku, hindi, trabaho na kasi natutuwa ako sa pagdating ng trabaho at may mga naka-schedule at naka-line up na. Yun ang kanyang sabi. Ay, ang taray. So, good luck, Julia. Feeling ko marami nag-aabang sa pagbabalik teleserye. Yeah. Ako gusto ko siya. Gusto ko siya rin. umarte. Actually, mabait si Julia. Hindi, tsaka gusto ko siya umarte. Oo, siya in pa yun. fairness. Okay, sige. Tsaka mabait nga siya, totoo yan. Oo, mabait. Close kami. Hindi kami. Close. Close tayo. Ulit, ano to? Ito na, mga kaibigan. Kahapon nga yung welcome party ni Willie at meron siyang kumalat na video. Willie Rabilawe, binati on air sina Coco Martin Yun at na. Julie Montes. Pagkatapos natin. At ang mga anak nito, confirm. Mga anak. O mamaya na susundan niya ni Prof ng Yeah. win to win. Tinambakan ng co-host. Panoorin muna natin kung Ayan. ano yung eksaktong sinabi Grabe ni Willie yan. Revillamen. Napakatuto. Roll VTR. Grabe talaga yun. Ayan. So, pakinggan. Yan na. I like your bangs, ha? Si Magandang Coco bangs ni yun. Tanggol ngayon. Yun. Coco, salamat, ha? Hindi, mabait tong sobrang bait si Coco Martin. Coco, to Julia, at sa mga anak nyo, pamilya mo. Salamat, Coco, yung time ng Holy Week, magkasama tayo. At sana dumating ang time. Ha? Hinging guest mo ako sa bata kayo, bibigyan lang kita ng jacket. Okay? Yan Grabe na. talaga yan. Ang gala.
confirm di ba ni-report natin dito magkasama sila ng Holy Week. Dahil sabi nga natin isa sa mga Correct. baka inainggan nyo yung mag-produce at sumama dyan. Kaya nga, tapos, eto na. Di ba, nung una, nababalitang anak, isa lang. Tapos, dalawa. Tapos, meron pa tayong nabalitang tatlo. Eto, so mukhang ayon sa sinabi ni Willie Revillame, ay Lagpas mga. isa. So, lagpas isa. It's either dalawa Definitely, or hindi siya singular. So, either dalawa, tatlo, or more. Masaya! Diba? Pero ito ang tanong, kasi para ang hirap ng baliwalain o itangge na, kasi outright sinabi ni Willie sa inyong mga anak. So ano kaya ang next step? Ito kaya ay sususugan na ni Coco? Kagaya nung dati na sinusugan niya na sila ni Julian, di ba? Susugan na kaya niya to at ni Julian at aaminin na yes, kami po ay mga magulang na, halimbawa, ng nito, ni Chu. Yan. Or sila ba ay mananatiling tahimik at itatago pa rin at parang walang naganap? Feeling ko naman hindi, no? Kasi di ba kinikwento ko dati nung premiere night na diba? nandun lang sa ano? Pero alam mo, hindi naman si Willie ang unang, yung kay Willie lang talaga, sobrang linaw. Pero prior to that, di ba may mga instances na parang like, remember yung cake? May cake, di ba, na parang boy and girl, something, may pangalan pa nga, na hindi siguro sinasadya na i-upload. During the time na kalakoko yun sa bahay ni Coco, may gathering. Correct. Ayan. Tapos parang may isa pa rin na medyo nadulat. Kanina ko pa iniisip kung sino yung artista na yun na medyo nadulat. Pero hindi kasing Linaw nito. Linaw nito. At saka yung scope ng coverage, bilang nasa YouTube ito at bilang pagsisimula ito ng programa ni Willie Revillame at ang kanyang pagbabalik, marami naman nakaantabay at marami nakapanood. Hindi naman kaya ito sinadya ni Willie para Hindi naman siguro. pag-usapan talaga ang will to win dahil pilot pa lang, bakit parang may pasabog na Nagpapaintriga siya. na. Pero Oo. feeling ko hindi Pero kasi feeling ko hindi naman. kung pagbabasahin natin yung mag-spill niya, tuloy-tuloy siya. Yun nga. Kasi sagot niya yun doon sa pagbati sa kanya ni Coco na sabi nga niya nakabang. Pwede na lang I'm kung... sure, aware si Willie na hindi talaga to ina-out pa nung dalawa. Hindi natin alam. Baka clueless siya. Oo. You Kasi think? kahit ulitin natin yung dire-diretso siya. Parang clueless Parang clueless siya. Pwede na lang, sabi nga ni Ambet, parang di ba nung Holy Week daw parang iniinganyo maging producer. Hindi naman siguro sinabi ni Coco na, sige, magpo-produce kami, ikaw na mag-reveal para maganda ang negosyo. Parang hindi naman nila ugali yung gano'n. Wala. At saka, Sino to? Di ba may nag-break na iba yung nag-reveal? Tito ba o Ninong? Sino tong couple na to? Sabi natin, bakit kailangan? yung ninong Jericho Rosales Jericho, and Kim. nahiwalay na si Kim at saka si Jericho. So, hindi naman, ako talaga, tingin ko lang dyan parang clueless. Yeah. Na bigla siya, nasabi niya sa Kung excitement pagbabasihan niya. yung video Yung tuloy ako after niyan kung tumawag ba si Coco na, Kuya Will! Tapos sabi, sorry, hindi ko. Baka. Hindi ko na sinasadya. Hindi Ganon. natin napanood yung perception. Na yung episode na yun Hindi natin alam kung baka nag-apologize ba siya. Sino nakapanood ng kasi kanina po ang pilot episode nito ang kanyang programa. Speaking of pilot episode, yes, ano yung mga... Yun na nga, tinambakan niya ang mga host, di ba? Inintroduce sa isa-isa. Sino ba? Andiyan dyan yung mga beauty queens. Sa dali may kodigo ako May mga beauty queen dyan. Sa pangunguna ni Cindy Miranda. Tama, di ba? Si Gab Basiano, si Roberta Tamondong. Sinamahan pa sila ni Ana Ramsey, Inday Fatima, Christine Burma, si Boobsy Wonderland. Nasasamahan ng isang... Donita na siya tayo. Sasamahan pa ng isang Komedyante. komedyante na lalaki. Donita na. Lalaki. Ha? So, nasa si Heaven Peralejo. Wala. Tapos yung jowa ni sino to? Rian Ramos? Si Lalaki. Sam. nakasama ulit. Kasama. Doon siya. Pero reliable yung source ko na si Heaven is part of the Will to Win. Wala pang hindi pa Kasi nakasama din sila dun sa nung nagpa-Macau. Tsata si Hindi pa in-announce nung niya. Baka naman may special. Baka, pakilala. Hindi natin napanood kasi yung pilot, baka naman Napanood ko yung Family Feud kanina. Ang guest, si Maricel tsaka si Meryl.
Yung pamilya Yeah, nila. pamilya At nila. pamilya nila Gladys Reyes. Nakita ko rin. Diba? Nakita ko, narinig ko yung ilang beses sinampal. Sila si Meryl ay anak ni Willie. Oo. Ayun na. Kakaloka, di ba? But anyway, ito pa masaya yan. Kasi ngayon, ang mundo ng television ngayon ay aktibo na naman. May mga ganyang ganap. And alam naman natin, si Will, pa nagpapasabog siya ng mga papremyo at mga pakulo dyan. Kakaiba rin. Panoorin Diba? ko nga bukas. So, Yan tingnan na. natin. Kaya Congratulations naman sa iyong pagbabalik. Yes, welcome back, Papa Will. Kasi alam naman natin na maraming mga naging balakid or naging hindi Oo, agad-agad diba? ang kanyang Oo. pagbabalik pero finally eto na Yeah. ulit. Pero ang maganda pala, alam niyo present yung lahat ng anak ni Willie. Si Meryl, si Wanmi, si... Wanmi. Meron sino pa to? aso. Yung babae, Oo. Montrose, parang something. Present sila dyan sa... Hindi ko lang alam kung kahapon ba yon o kanina. Hindi ko napanood yung Oh, Baka anyway, kanina. baka kanina. Tapos very proud sila, like si Meryl, sabi niya nga, ang tatay raw niya, ang talagang bahay ay ang entablado. May ganon. So, yun daw talaga nagpapasaya. Yun ang buhay daw talaga ng kanyang ama. Agree naman tayong lahat. At pasalamat tayo kay Papa Will kasi at least sa pagsalita niya ng pagbati niya gano'n sa pamilya ni na Coco, lahat naman ang pinag-usapan natin dito for the longest time, confirm. Siguro hindi naman dito na yan. Pero hindi natin alam kung 2, 3 or more. Ayan lang. Pero at least, So, siguro, yun ang aabangan natin. Yun na lang. May inaabangan pa rin tayo talaga. May isa po. Dahil dyan. Lotrot de Leon Ayun. nag-react sa post ni Janine Gutierrez. Pero for the promo lang ba? PhD, ano ito? Yes, di ba natatandaan yun, ni-report natin last time na sina Janine Gutierrez at saka si Jericho Rosales ay May sighting din. May sighting sa Madalas ang sighting. National Museum. Ah. Yun yung huli eh. Ah. Tapos si Lotlot nag-comment doon sa pinost ni Janine sa kanyang IG. Ang comment ni Lotlot, excuse me po, sino po ang kasama mo nagpunta dyan? So, okay. So, dami replies. Okay, syempre, sa mga nagsisimulang maging shippers or maging fan ng Janine at Echo, kinilig sila. Dahil, wow, coming from the mother of Janine, may mga ganong hirit. Pero mas marami yata na parang ang dating sa kanila ay promo naman ang promo kasi si Janine at saka si Lotlot magkasama din sila tatlo dito sa Lavender Field. Yun na. So parang dating ano ba parang ang promo naman. Pero meron akong isang siguro follower sa IG na nag-send sa akin naman ng message kapasahin ko. Nakimarites din. Oo. Si Melo Nieves, sinendan niya ako ng YouTube link kung saan makikita si Jericho at saka si Janine. Sabi niya, Jericho and Janine was with Janine Cibis and also with her cousin Ricky May, anak ni Jackie Lou in this video. After ng music launching ni Diego, may party sila. So I don't think para sa promo kasi panatagang, meron na palang Econin. Holding hands and embracing kaharap ng family ni Janine. Ito daw ay nasa video. Hindi ko pa na-check yung video pero sinend lang sa akin ni Melo Nieves. Yung message na yan. Kasi nga Walang natatanda ko na nabalita May video. natin yung may sighting May sila video sa na National siya. Museum. Na-okray, parang ano ba to, nagpo-promo. Pero nga, tapos biglang sinusugan ni Miss Lotlot, promo pa rin ang kanilang tingin. Oo. Pero eto nga, sabi nga, may sighting naman daw na mukhang... may embrace ako narinig ha. Meron na palang holding hand. Econin. Holding hands and embrace. So, Oo, parang eponin dun sa stage play. actually. ng Linis. Panto? Miss Ilan ba Saigon. yan? Miss Miss- Saigon. hindi ba? Hindi. Ay, Eponin. Hindi. Oo. Oo, hindi. wala. Les Wala. Miserables. Les Les Miserables. Oo. Anyway, promo. Kung hindi naman, abangan. Sige. Pero ba't kaya gano'n ang comment naman ni Max Gutierrez? Kapatid ni Janine to eh. Nasaan si Max? Still in bold letters, offended. still sa- offended. Baka dahil hindi siya kasali. Baka ba? Feeling ko din. Di ba kaya gano'n? Tayo naman kung ano mga Dun sa video, siguro, di ba? O baka naman hindi siya pinama dyan sa National Museum. Kaya nga. Basta ako, magandang promo yan. Actually, kasi wala More than naman anything usapan else. eh. Oh. Ito,
SB19, inaayos na ang problema sa kanilang YouTube, naayos sa kanilang management ay na-compromise po. Kung ano man yung ibig ng compromise, hindi nila pinaliwanag kung ano yung compromise. Maraming na yan. reason para ma-compromise ang YouTube. Oo, Pwedeng baka- marami na silang mga copyrights, baka naka-strike, okay. baka naka-3 strikes na, minsan mga ganon. Actually, yun ang madala na reason kung bakit naka-compromise ang isang YouTube account. Baka ganon ang nangyari. So ito yung pinadala nilang Onesie Entertainment. Ang weird naman makaka-copyright sila kasi original yung mga kanta nila. Baka hindi nila masyado naayos yung tungkol doon. Or Okay lang, baka, diba? nagko-cover song ba si SB19? Hindi, di ba? Hindi. Baka hindi na Baka di reason. yun. Or baka may nag-hack. Naku, pati pa- lang ayan. Actually, pati Nahack ayun. ang YouTube ng Ben and Ben. Alam mo, napakagagaling na mga hacker. Baka na-hack, posible. Or ginagamit sa kung anumang basta. Illegal na transaction. Hindi May mga ganun, di ba? Pero hacker ang gumagawa. May mga ganun di ba? Then, minsan naman yung wordings. Isa to, halimbawa sa pagka-title. Konti lang, Merong mga words na hindi accepted ng YouTube. Ayaw so, nila. pwede ka ma-compromise Or doon. photos na Pwede rin, rin. photos. Pero more on, yeah. Mahigpit na si YouTube dyan. Lalo na actually mahigpit sila sa music, Oo, sa gamit sobra. ng terms, Yes. tapos sa photos and videos. Yeah. Talagang inaano nila yan. Pero May bale, nagde-detect abangan nyo na lang po yung pagtatag documentary ng SB19. Oo, papalabas na yan. Sa pelikula. Sa sine. Documentary yan. Documentary. Parang Columbia Pictures ang magre-release ang gumawa niya. Magre-release yan. At babalik sila or bumalik na sila doon sa Japan na YouTube show. First Take ba yun? First Take, tama. Di ba naging successful yung una? Bumalik sila, iba naman syempre ang i-perform nila. Si Gracie ang nakakaalam. Oo. Kasi Tsaka si nakatingin ako sa kanya. At saka si JM Cruz. JM, Gracie Cruz. Gracie Yun na. Cruz. Okay, pinagbawalan talaga ni Gracie. Oo. May ugali rin niya si Gracie. Sabi mo ka naman magte-text. Censorship. Dapat Ito. talaga Ito nga. MTRCB. Mga kamarites, sa Alden Richards, nung nag-guest sa Showtime, nagkaroon siya ng instant meet and greet. Dahil sinabihan siya ni Kim Chiu na, akat ka naman sa taas. Ganon. Talagang makat naman siya, masunurin naman siya. Masunurin umakyat. naman yan. At saka picture. Yun ba yung sinabi ata ni Ogie Alcacid na ultimo yung nasa audience? siguro. Binati isa-isa. Tama, parang gano'n na. Bakit siya nasa Showtime? Natatangin siya lang doon. Well, meron siyang sharing series na bago na favorite namin ni Rose. Ang Okay. pulang araw. Hindi, parang Favorite ni Diego yata yun, di ba? yun ang Sila mukha nga. yun ang sinabi ni Ogie Alcacid na siya, yun ang si Alden daw natatanging guest na hindi lang sila ang binatin ng mga host, Oo nga, kundi yung oo. pati yung mga audience. diba? Inutos lang pala. Iba Pero ka, hindi gano'n naman Alden. talaga si Alden. Mabati naman talaga siya. Oo. Tapos sinasad din po siya na ni Kim na may inspiration. Di ba? Inasar. Ayan. Sino Sana inspiration? Yun, siyempre Kim naman Sa yung Catherine Bernardo, kasi nga meron silang pelikula. Malay natin kung Ford na rin yan, di ba? Marunong ka rin ng Farda. Di ba? Itutula ko ka Rose, di ba? Wala ba siyang tour sa Sparkle? Hindi ko alam. Dahil every time, pinapromote. Eto na, Netflix series ng Barda at Maton nag-manifest na. Pero ano ito manifest? Yeah, kasi nga, gumagawa. Naalala niyo yung sinabi ni PhD dati tungkol yung kay Don Bell, kasama yung si Maricel Laksa, si Janice, at siya si Kayla. Doon sa elevator naman sila, blah blah. Naulit na naman dahil elevators din. Nagpanagpo na sa loob na itong si Barda. Tapos nagkita sila doon, nagtitilian. Tapos nagda-dialogue sila ng mga ginawa nilang hit na series at yung tandem nila. Ayan. Ayan. Ay, nagkagulatan. Oh. Ako, super promote tayo ng Netflix dito. di ba? Oy, Kasi kasi wala nga- namang kilala ang Netflix. Correct. Kasi daw, ang Maritas University pupunta na rin sa Netflix. Hindi mo tayo kilala ang Netflix na yan, ano? Ay, hindi. Mas
masaya lang kasi Tigilan natin yan. nag-viral lang yan. Nag-viral kasi maganda daw pagsamahin yung apat kasi ang ganda ng chemistry. Yun lang naman yun. Okay. Dahil na ito tayo sa, ano ba to? Mato na pala to, mamaya na lang. Okay, mamaya na ito na. Dahil ating Ang cute susunod ni na chika. Anthony Jennings. Ating susunod na chika, ating Chika of the Week brought to you by... Ugbo 24/7! Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Yes, hindi ninyo po yan pagsisisiyan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve ka dito! Oh, 24/7! Okay, ang mainit na Chika of the Week natin ay Rico Blanco, nananatiling tahimik sa breakup with Maris Racar. Yun nga. Grabe, alam mo, ang daming naapektuhan. Doon muna tayo ha. Ang daming nalungkot. Ako. Nalaman nila na break na si Marisa at saka si Rico Blanco. Alam mo, ako din. Ang sakit ng Alam mo, iyak. Parang, nasad talaga ako. Tuting na di naman ako ganun ka-invested sa kanilang dalawa ha. Pero, ang dami nag-break, di ba? Siyempre, nag-break yung Katniel, it came as a shock din sa atin. Sino pa yung ang dami nag-break di ba? Pero tong dalawang to, para kasing iba kasi yung ipinapakita nila sa atin palagi. Para ba sila yung couple na they don't care. Kasi di ba, unang-una sa age na lang, talagang halos doble or pantawag sa gano'n. Tama, doble yung kanilang age gap. Pero hindi yung nagmamatter sa kanila. Tsaka hindi sila love team. Exactly. At ipinakita nila na, we don't care kahit na, half of my age na, something like that. Then, parang talaga sila yung nagpakita na, we're in love. Age doesn't matter. In love kami, and so, we're happy. Then, eto na nga, biglang ang Maris. At sa pag-amin ni Maris kasi, parang ramdam na ramdam mo rin sa kanya yung matinding pain pa. Yeah. No? Grabe yung iyak niya. Alam mo nandun alam mo mahal na mahal niya talaga si Rico kasi umamin naman si Maris, diba, na talagang fan siya ni Rico. Manifest din niya kasi noon. Oh, yeah. Na nag-manifest naman talaga. Tapos, ang sabi niya, lumalabas na parang it's her. Siya yung may yung may term siya na ginamit Yung parang hindi sila nagtagpo sa same page. Parang nauna siya na ganon. Sa lahat daw kasi ng bagay lagi silang magkasabay, nagtatagpo. This time parang nauna siya or something. Para sigurong ako iniisip ko 'yan kasi biglang dumating ngayon kay Maris itong madaming opportunities. In a way kasikatan, popularity, 'di ba? So siguro ngayon lang ito na-enjoy ni Maris. Ngayon, bago sa kanya to. So, baka dumarating yung point na parang, ano ba ang gagawin ko? Will I focus on this? Or will I still focus on my love life? Baka may ganon. Tapos may rumor din daw na tinanggihan ni Maris ang proposal ni Rico. Although ito ay rumor lang po at hindi tayo sigurado kung totoong nag-propose na si Rico. Pero kung nag-propose man si Rico, parang mahirap nga sa part ni Maris. Lalo na ngayon na nagsisimula pa lang. Yes. Ang lahat ng mga iba't ibang opportunities sa kanya. Alam mo, tingin ko, yun pero andun yung love, kaya lang nahahati yung damdamin mo kung ito priority ko ba to? Kasi, lalo na kung totoo man yung chismis na nag-propose, tapos tatanggi yung girl. Siyempre, parang tatanggi ako, kailangan na natin munang tapusin kasi pas pipiliin ko muna yung career kesa sa pag-aasawa. Kasi kung hindi naman, halimbawa, nagsasama lang sila, girlfriend, boyfriend, tanggap na naman nila simula na nagsa-start sila na nasa showbiz sila, parang wala nga magiging issue. Pero kung totoo yung chismis na may kasal na factor, posibleng factor yun. Posible. Actually, doon sa aking vlog, sinabi ko nga, love versus career. Kasi nabalitaan ko rin yan. Though, kasi sa loob ng 5 years, ang ganda nga nung samahan, as explained by PhD. Pero yun nga, dumating yung point na eto na siya, mahirap mamili. Kasi kaya sinabi ni Maris, siyang nag-a-admit na
Siya- nagkaroon ng problema, parang issue na hindi sila nag-grow together sa same page ulit kasi parang nauna siya. May mga gusto siyang gawin sa kanyang sarili na parang gusto niya lang, ngayon time na ito yung time na binibigay sa kanya. ang bata pa. Bata So, pa siya. kumbaga kung titingnan mo din sa marrying age, si Rico talaga, sobra Ah. na marrying age. Kumbaga, si Marie, starting Tsaka yung Wala opportunities na dumarating. Sayang. Oo. Lalo pa click na click yung Mathon. Di ba ang dami nilang project? Pero nag-deny na yun, di ba, yung Maton? Ay, walang Sinabi involved naman ni Maris na wala itaas siya. natin Deny. to Anthony, ang kanilang break. Wala yun. Pero yung click kasi yung tandem nila dahil ang daming nanganak ng commercials, mga endorsements, projects, movie, o di ba? So mahirap na naman tanggihan. Correct. Na-report din yung kanta ni Rico na kasamata na hirap na hirap siya i-release. Oo, i-release na daw niya. Di ba? Bagong version siguro dahil nga kisap-mata yan. At sobrang maraming apektado dun sa breakup nila. Alam mo, meron pa mga ibang mga website or parang mga, paano ba, ginagawang pag-promote ng kanilang produkto, yung breakup ni Rico tsaka ni... Ako, hindi ko naman sinasabi. Sobra naman yun. Sobra yung ganun. Tapos meron pa, ito ang huling video na magkasama so babasahin mo ito ang huling video na mataang Right magkasama si name. Rico tsaka si Maris. Maris. Tapos akala mo yun nga, tapos pag binasa mo, ginamit yung breakup doon sa Grabe. promo ng kanilang produkto. Bad kayo ha. Bad kayo, Alam mo yung mga ha? ganyan, dapat Huwag hindi sinusupport. ganun. Oo, Huwag nyo na i-share. Hindi lang hindi sinuportan, dapat nire-report. Actually, pwede i-report. Diba? Oo. Ako sa Facebook, Kayo ang daming talaga. ganyan. Diba? Okay mga Marites, ang ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Oh, kulang pa ba ang aming pabaw na chika? Simula ngayon, maaari na kayo mag-enroll ng membership sa aming channel bilang mga certified Marites. Magkakaroon kayo ng access sa mga badge at emoji for as low as 99 pesos. Kung gusto nyo naman ng exclusive at early access sa aming mga content, pwede rin po bilang mga Dean's Lister. Kaya ano pang iniintay ninyo mga kamarites? Mag-avail na kayo! Yes, Yasi at Ruru, game na magkasama muli sa After Black Rider. Yes, PhD. Yes, so ano na nga, 2 weeks na lang at finale na ng Black Rider sa GMA 7. 2 weeks na lang! Yes. Di ba may dinagdag na bagong ano dyan, Korean? Hindi, sinabi naman, Na on hanggang the 2 weeks last lang siya. month of Black Rider, doon Before naman panood si Kim 29, Jisoo. Ang iksi naman pala ng Anyway, exposure. yeah, 1 month lang. So, sa end of this month, finale na ng Black Rider. At ang papalit nga dito ay ang pulang araw. Red Day. Sun. Red Day, Red Sun. So yun, na-interview natin si Ruru at saka si Layati sa pamamagitan ng Zoom, MediaCon. May Zoom pa rin. So, tinanong si Yati kasi ang Black Rider ang naging daan para muli siyang mapanood sa GMA after a long time. Si Yati kasi originally talaga isa kapuso. So, because of Black Rider, muli siya napanood. At tinanong siya kung posible ba na gawa siyang muli sa GMA. Tapos, sobrang thankful naman si Yati na ayun nga, na-operan siya ng GMA. Ramdam ko naman yung gratefulness niya. At kung sakali mang meron, syempre naman daw. Of course daw. Although ngayon, parang may pinaghahandaan siyang movie. Kasi sabi niya sa television, parang hindi movie. pa wala pang naka-line up. Pero sa movie siya mukhang may naka-line up. Tapos, sobrang okay. Okay silang dalawa talaga ni Ruru. Yung Yes. tandem nila, very smooth and everything. Yan. Gusto ko mga kontrabida ron, di ba, si Alec Bobby, si Cherie, Mabubog, Matat de Leon, kalaban si Alam na alam. Herlin Budol. In fairness. Napanood kayo in fairness for lack of. O kaso kailangan mo rin muna basahin yung mga nagpakulay. Okay, pakulay. Galing kay Chino pa. Chino pa. Okay? Alam mo, parang mas Sino pinala? Alam mo, in-edit mo, Sino pero P? Parang yun din. hindi mas lumala. Oo nga. Chino pinala. Nakakaisamak itong si basta yan. Mas lalo Thank lumala. you, Chino. Salamat sa Thank you 10 po. Canadian dollar. Canadian dollar.
Nanood Alam yata ko, to. okay. Alam niya Now talaga. we know. Oo. Nasa Canada pala itong si ano. Si Chino Pasha. Ito, may comment siya, Diyos ko, si Willie live talak sa kusat staff. Good luck. Kasi wala nanood kanina. Talaga Ganyan, kanina. ganyan. Ano Talaga. to? Sanay siya sa ganyan Oo, eh. ganyan yan Oh my eh. God. Talagang on air. On Ganun pa rin air. talaga siya. Tatalak talaga. Tinuro ko na nga lang kanina. I know naman. Kaya lang, nung binasok Chino, ay, bago kayo mag-react na realize, ay, parang mas Delayed reaction. Inis mo yung shy para mas lumala. parang pala ano lang, Chino siya. Anyway. Actually, tama. Mga kamarites, First Family, harang Yaw ka siya. na sa Barangay 5. Yes, simula nga po yan. Nagkaroon kanina ng ano. O, ngayon na yan, July 21, 7:15. Sunday po yan. Every Sunday mapapanood natin itong bagong sitcom na katatapukan ng Mulak Family sa pangunguna yan ni Papa Aga, si Sherlyn at ang kanilang dalawang anak. Ang kambal nilang si Andres at saka si Tasha. Nandiyan si Roderick, di ba? Kasama si Roderick Roderick, Paulate, si Ces Quezada, si Bayani Agbayani at mga ibang bago pa. Diba? Sa direksyon nito ni Dani Caparas. Yung Ma. direktor niya sa ano? Sa Okidok dati. Talaga? Oo. In So, fairness. masaya lang. Ang producer, pamilya. Okay. Ano, parang Aga, tsaka si co-prod? Sherlyn. Parang co-prod Parang siguro. gano'n. So, Lagi ko kasi nakikita sa post ni Sir Roderick. Lagi Ayan. niya pinopost yan. at saka talagang pinili nila yung mga pamilya, sanay na nilang katrabaho. So, every Parang Sunday pala to. Every Sunday. Tapos meron siyang replay ng Monday ng gabi rin. Okay, 7 sana maraming o'clock. manood sa TV5. Oo, kasi Okay. nabibilib natin yung mga sitcom na kulang eh, no? Pero Kulang si ba? Aga na Wala yan, eh. sana yan sa mga sitcom. Yeah, oo. At syempre, iba to dahil ano, buong pamilya na Yeah. niya. Correct. So abangan at panoorin natin. Alright siya. Ay, gusto ko nga eh, di ba? Gusto ko nga mag-join Kaya lang. dyan. Okay lang, bahala sila. Then, love ko yan. Love ko si Charlene, no? Ito mga Marites, Priscilla Mireles at Jan Estrada, hiwalay na ba o may pinagdadaanan lang? Again? HD? Yes. alam mo, Pasabog yan. Oo, sobra. Una napanood ko yung nag-IG live si Priscilla Mireles kanina. Kanina nga ba? Yung basta nakita ko eh. Kasama niya yung kanyang anak. Anak nila ni Jan Estrada. Nasa Brazil sila ngayon. Brazil Si siya. Priscilla kasi sa Brazilian. Yeah, at Okay. Miss Earth yan. Yes. So, sabi niya, gusto naman niya i-introduce sa kanyang anak yung, of course, the Brazilian culture. Kaya kumain sila ng mga Brazilian food na mukha namang pumasasama sa kanyang anak. So, medyo mahaba din yung live niya. At ilan doon sa mga na talagang tumatak sa akin ng mga sinabi niya, yung sabi niya, I'm planning, parang gano'n, planning for my future, for my daughter's future, well, my family's future, and I also need this vacation para daw mas makapag-isip pa siya. Tapos lagi niya sabi na, not everything that you see in social media is yun or something. At ang pinaka nagmarka yung sabi niya, I've had enough. Aray. I've had enough. At walang mention ni Jan Walang Estrada. mention ni Jan Estrada sa ang tagal din nung live na yon, pero walang mentioning on Jan Estrada's name. Or kung ano man Pero ano yung ano, di ba meron siyang nag-comment siya Meron doon sa din siya. photo? Nag-post si Jan na habang nasa Boracay. Oo nga, oo. Tapos, may comment siya na parang is something like is that- Mr. Divorce. Hindi, parang is that the look of something like that of A divorce a na. Mr. Divorce, parang ganon. O di syempre magki-create talaga yun ng Syempre. tapos Bakit divorce agad? ganito, yun na nga. Tapos sabi niya, parang who's with you? Parang ganon. Kasi alam ko parang ganon kung sino kasama mo diyan, si at Lily. Baka magkamali ako. Basta, tandaan kong first name, Lily. Lily ba yan? Ayun. Tapos may mga Hindi Monteverde, Hindi. Hindi naman si Mother. Water Lily. So, nung Hanapin ko. Holman, parang ganon. Lily Holman. Ay, ni Chicky Holman. Nung tinignan ko yung IG ni Jan, naka disable na yung comment na. section. Okay. So, I guess, marami na nagko-comment. Siyempre. So, hindi mo na mababasa yung mismong comment na yon
ni Priscilla. Pero syempre, sa bilis ng ating mga netizens na mag-screenshot, so Correct. marami na rin naka-screenshot. Yun na. Yun. So, kailan pupunta ito sa Brazil? Ay, Nasa Lily Brazil Holman siya. na. Pero Lily hindi Holman namin- nga. Oh, Holman. So, Lily pero sabi ni Holman. Priscilla, by August, babalik na siya dito sa Pilipinas. So, eto na ngayon. Kasi kung matatandaan nyo, this is not the very first Oo. time na si Priscilla ay parang in a way, ginamit na medium ang social media to release siguro kung ano man yung mga pinagdadaanan niya o hinanakit niya or something na nangyayari sa kanila mag-asawa. So, after that, alam na natin na nangyari. Parang naging sweetie-sweetie naman sila. nagkaayos. Parang nagkaayos. So, ngayon, eto ngayon. May mga, bakit ka nababasa kong comment, may mga netizens na nagsasabi talaga, actually marami, na parang hiwalayan mo na yan. Hiwalayan mo na siya. Nangingialam na naman sila. Oo, kasi ang punto nila, hindi na magbabago yan, si Jan. Hindi na magbabago sa pagiging babaero, etc. Tapos, may mga comment din na parang, nako, ganyan ka lang. O, tapos, makikita kayo in bed. Siguro may picture sila na nasa bed or tweet-tweet na kayo, okay na kayo. So, parang dating sa ibang netizen, hindi mo naman napapanindigan kung ano man tong parang konting revelasyon, parang ganyan. Yan na. So, parang titingnan ko, medyo hati yung mga commentary sa parang expose ni Priscilla. Ang eksakto niya sinabi, looking very divorced, Yun. Mr. Estrada at Lily Holman. Yun ang ginawa niya, tinag ni Lily Holman. Oo. Pero hindi mo na makikita. Tiningnan ko din ngayon si Lily Holman. Sinoits ko. Totoong tao si Lily Holman. Oo, kasi may- wala akong makita Di, Lily eto, Holman may na video. as the same. But anyway, kung ano man yung Ayan siya, pinagdadaanan, Si Lily, ayan. oo, Ayan, oh. baka nga May video sila. Alam mo naman ang Na netizens. foreigner din. Na parang foreigner din. Oo. Ayan. Nasabi naman ng iba, di harap Ayan, naman oh. daw mas Well, maganda. si Lily Holman na ba ang nakitang kasayaw... hindi sila sigurado. Si Lily Holman na ba ang nakitang kasayaw ni John Estrada sa isang bar sa Boracay? ang hilig niya sa foreigner, ha? Na-connect na lang. Na-connect na lang. Pero hindi sila siguro. Ayan, no? Mas batang Tapos, foreigner. alam mo ba, may mga lumalabas ngayon na parang si Lena ba? Lena, oh. Sino yung Si- isa? si Marites. Marites? Marites, Oo. oo. Si Lily. Ay, nag-trend pa nga silang tatlo. Yung si Mercedes, si Cherry Pie, tsaka si John. Dahil yung the way na sinasabi ni Si Rigor. Mercedes, si Rigor. Oh, yung- Rigor. Tsaka yung Liempo. Uwian mo ko ng Liempo. Rigor. Oo. Ikaw na talaga Rigor. Rigor. Kasi daw So, ganun. abangan natin, lalo pat sinabi na, I've had enough. Doon ako nagulat talaga eh. So, I've had enough. So, tingnan natin kung may maiuuwi bang Liempo si Or, Rigor. at sasabihin na rin natin, we've had enough. Pero alam nyo, wala pa rin naman sinabi si Direk Chan, si Priscilla na, yes, hindi na po kami, or hiwalay na kami. Pero, kumbaga, Napununan siya. Mararamdaman mo na may pinagdadaanan ganon. Pero kumbaga sa libro, reading between the lines, Yeah. parang, ay, may something. May something talaga. Baka para hindi mo at all banggitin si John, di ba? Oh, yun na. Dahil na yan. dyan. Dahil dyan. Uy, may 1.1k tayo na nanonood sa atin. Maraming salamat sa inyo, ha. Mga kamarites, nais po namin kayong imbitahin na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon at pwede na kayong sumali John. Hindi si John Strategy. Pwede din naman siya sumali. Kung Correct. bet niya. John Oh. Friend, sali na. Ito mga Marites, Cinemalaya Fever is on. Ito na po mga sa 20th year, di ba? 22. Double X, 20th year. Oo, 10. Na- Pati ako napaisip. Pag ano ba yung dalawang X? 10-10. Oh, dahil dyan Ayan, 20. Ayan po. Alipato at Muog. Tapos, An Aaron. Balota. Balota. Gulay lang, Manong. Okay. Ang kakaiba. Meron yung pa, Love Child. Ba't ang iitim ng Ano to? poster? The hearing. Meron, to? meron yung nasa ilalim yung ano, yung Ayan, loob. oh. Loob. Kantil. Kantil, oh. Kantil. Ito yung... Oh, Ambet. Kono Basyo. Love Bago. Child. And the Healing. Ayan. Dahil yun yung kay Maylin. The wedding dance. The Wedding Dance. Ay, ang ganda. Tumandok. Tumandok.
Pagkatapos ng kantil, may tumaldok. Loob, lalim at lakas. Yan yata ang pinaka-tema Tema. ng So, 28 simula years. ng August 2 to 11. Ay! Masaya yan. Kasi dati, lagi ako nag-host na kasi yung friend ko na wala na, si Direk Francis Passion. Lagi ako nag-host ng mga premiere ng Sinimalaya. Shucks, wala ako ng Hingi August ka ng 2, 3, 4, 5. Ay, hingi ka ng ticket. Wala na si Direk Joey dyan, di ba? Wala. Wala na. Si Direk Carlito Sigunday. Ay, hindi kami close. Wala ako ng Challenge Jonas ang close yun. Ay, Alan Jones! Alan Jones! Bigyan mo kaming ticket, Alan Jones! Bumili daw kayo, no? Sabi? Oo. Lito Maniago, watching din. Sino pa ba? Dati Tapos na super tayo. once ako dyan. Ako din, dati. Oo. Kasi lagi ako libre. Ngayon hindi na. At diyan ako nakaranas ng ginagamit yung pangalan mo sa ng ibang tao. Bakit? Ewan ko Okay, na mga Marites, sana po nabusog namin kayo sa aming balita ngayong... Nabusog. Oo, ngayong Lunes. At July 15. July 15. Wala pang alam nyo na. August. Wala pang August. Yan po ating isang linggong chismis mula sa Marites University! Susunod na agad ang The Who, Mr. Fu! Ayan na!